Sinupalpal mga kababayan ni Jose Clear Castro si Anilet. Ayan kasi yung sinabi Anilet ngayon. Congratulations sa Pilipinas, may kinidnap at pinatay na naman. Congratulations, ganyan ang gusto ninyo. Sige, congratulations, congratulations BBM. Basag na basag mga kababayan si Anilet. Yan ang ugali po ng mga DDS. Natutuwa sila sa mga masasama na nangyayari sa ating mga kapwa Pilipino. Ang gusto nila, sila lang ang mabuti. Jose Castro, yan na naman po ay talagang pinapakalat siguro para palabasin ng Pangulo hindi maganda ang kalusugan, not in good health. Hindi natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Ms. Hanilet. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Hindi ba dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo? Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Sinupalpal mga kababayan ni Jose Clear Castro si Anilet. Ayan kasi yung sinabi Anilet ngayon. Congratulations sa Pilipinas, may kinidnap at pinatay na naman. Congratulations, ganyan ang gusto ninyo. Sige, congratulations, congratulations BBM, referring to President Marcos. Sabi po ni Jose Castro, hindi natin malaman bakit ganoon ang naging attitude ni Miss Hanilet. Parang ikinatutuwa pa niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa. Hindi ba dapat bilang mga Filipino, nagkakaisa tayo upang ang bansa natin ay umangat? Huwag nilang simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong mga klaseng pananalita. Basag na basag mga kababayan si Hanilet. Yan ang ugali po ng mga DDS. Natutuwa sila sa mga masasama na nangyayari sa ating mga kapwa Pilipino. Ang gusto nila, sila lang ang mabuti, lalo pag sila yung nasa posisyon. Pag hindi sila nasa posisyon mga kababayan, masamang masama yung kanilang loob. Ganon, nagpakalat na naman nga po yung mga DDS na video ng ating Pangulo. Sinasabing may sakit yung ating Pangulo kasi yung gums ng ating Pangulo dumurugo daw. Inormal naman po sa gums, halimbawa, totoo yun. Ang gums po, pag nasagi, halimbawa, normal yung pagdurugo. Kahit yung pagsisipilyo nga, dumurugo yung gums. Bleeding gums, Castro says, President in tip-top shape. Para bleeding gums lang, ginawa ng issue. Mga kababayan nitong mga DDS, makapanira lang sa ating Pangulo. Kasi gustong-gusto nilang mamatay na yung ating Pangulo. O ngayon, isang DDS yung namatay. Si Sandra Cam, yung taga rito sa amin. Pag kasi mga kababayan, nag-iisip ng masama sa kapwa. Si Sandra Cam, dating board member ng PCO, noong panahon ni Digong. Yan balita ngayon, ex-PCSO official whistleblower Sandra Cam dies at 64. Dati na interview ko to, mga kababayan noon, nung issue sa Waiting. Nung nasa mainstream media ako, kumandidatong senador ni Digong, di mananalo po. At kasama sa mga maisog rally, kasama siya sa bubuli, naninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. O, kita ninyo, kinuha na ni Lord. You see, huwag kasi pong nag-isip ng mga masasama sa kapwa. Kita ninyo, sa kakaisip ng masama, kapaplano ng masama ng mga Duterte, si Digong tuloy, mga kababayan, na kulong. Si Sara na impeach. Si Harry Roque, wanted. At malamang ang susunod po si Bato at saka si Bongo. Tapos si Sara sa impeachment trial. Isip kasi kayo ng isip ng masasama sa inyong kapwa opisyal, lalo na sa ating Pangulong Bongbong Marcos. O ngayon naman, iniisip naman ng mga DDS na mamatay na yung ating Pangulo kasi may palatandaan niya, dumurugo yung gums. Sabi po ni Jose Castro, yan na naman po ay talagang pinapakalat siguro para palabasin ng Pangulo hindi maganda ang kalusugan, not in good health. She pointed out that the President is always seen in public and during the campaign rallies of the Alyansa para sa Bagong Pilipinas, which is proof of his good health. Mayroon pa rin po siyang mga meeting, kasama po kami. Sa aking perspektibo po, dahil nakakasama tayo mismo ng Pangulo, maganda po ang kalusugan ng ating Pangulo. Dahil kung hindi po maganda ang kalusugan ng ating Pangulo, malamang ay hindi na po siya nakakaganap ng kanyang mga tungkulin sa araw-araw. Hindi po yan maganda para sa ating bansa. Dapat po ipagdasal po natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin at iwasan po nila na magbigay ng mga speculations dahil hindi po ito doktor sa social media, ay kahit po doktor ay nagpapaka-doktor sa social media. Gusto lang po manggulo.
Yan pang Pangulo, sige lang ang trabaho. April 11, 3 hours ago. As the administration realizes its goals of achieving food security by providing continuous support to all agriculture sector workers, President Marcos launches the Agri Puhunan at Pantawid Pamilya Program in Mindanao at the provincial capital of Sarangani province on April 11. Ngayon pa lang po, yan ang ating Pangulo. I-play ko sa inyo. Mula sa National Food Authority at National Irrigation Administration. Yan ang ating Pangulo. Pakinggan natin. Napakalakas ng itsura. Tingnan ninyo naman. In good health. South Coast and Cotabato. In top shape. Ang pinaka of his health. Na bisita natin dito ngayon. Kayo po, mga beneficiary dito sa ating Agri-Puhunan ng Pantawid Program. Kita ninyo. Mga minamahal kong mga kababayan, maayong adlaw sa ato mga pinalanggang kaigsunan dinhi sa Sarangani. Kay na kailyak na imbag nga daw, yo amin. Lubos po akong nagagalak na makabalik at muling makasama ang ating mga kababayan dito sa Mindanao. Ramdam ko po ang init ng inyong pagtanggap at isa pong patunay nito na pinagbuklod tayo ng iisang layunin na isulong ang mas masaganang bukas para sa bawat isang Pilipino. Kayong mga magsasaka, ang haligi ng ating ekonomiya. Ang inyong pawis, pagod at sakripisyo ang siyang bumubuhay sa ating sektor ng agrikultura. Sa inyong mga kamay, nakasalalay ang pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya naman, nararapat na kilalanin ang inyong kabayanihan at suportahan ang inyong mga mithiin. Hindi po lingid sa ating kaalaman ang mga pagsubok na patuloy na iyong hinaharap. May ilan nga po sa inyo na napipilitang umutang ng napakataas na interes. Isang sitwasyon lalong nagpapabigat pa sa inyong pinagdadaanan. Bilang tugon ng pamahalaan, inilunsad natin ang Agri-Puhunan at Pantawid Program. Bunga po ito ng masusig na pag-aaral, matibay na pagtutulungan at malalim na malasakit mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Sa pangunguna ng Department of Agriculture, andyan po yung Development Bank of the Philippines, Planters Products Incorporated, maghahandog po tayo ng makabuluhang serbisyo sa ating mga magsasaka. Sa ilalim ng Agri-Puhunan at Pantawid Program, maarim na po kayong makahiram ng puhunan hanggang 60,000 piso sa mababang interes na 2% kada taon. Simula ngayon, hindi ninyo po kailangan alalahanin ang mataas na tubo na nakaakibat ng inyong hinihiram. Maaari rin po ninyong itong bayaran sa pamamagitan ng nagbebenta ng inyong ani sa National Food Authority o NFA sa mga DA-accredited cooperatives din. Itong mga ani naman, ito ay siyang sumusuporta sa ating mga programa para sa sapat at mababang presyo ng bigas. Sa panahon naman ng pagtanim hanggang sa pag-aani, makakatanggap din po kayo ng tulong pantawid na nakakahalaga ng 8,000 piso tuwing unang linggo sa loob ng 4 na buwan. Hangad po naming makatulong ito sa pagtugon ng inyong pangangailangan habang naghihintay kayo ng anihan. Higit sa lahat, mamamahagi rin po kami ng Interventions Monitoring Card o IMC. Sa tulong nitong IMC, mabibigyan po kayo ng input credit upang makabili kayo ng dekalidad at naabot kayang farm input mula sa ating DA-accredited na mga merkado. Dagdag pa riyan, mamamahagi rin po tayo ng mga makinaryang pangsakahan katulad ng mobile disinfection truck, yan nandun sa labas, yung forage chopper,
na inaasahan mapapataas pati ang inyong ani at ang inyong kita. Bahagi ang mga serbisyong ito sa isang mas malawak at mas matibay na estrahiya para sa tunay na pangmatagalang pagbabago. Naway magsilbi pong paalala ang mga tulong na ito na laging nakaalalay sa inyo ang inyong pamahalaan. Handa po kaming makinig sa inyong hinaing at tulungan kayo na maging matagumpay at sa mga pagsubok na inyong hinaharap sa abot ng aming makakaya. Nais ko rin pong ipaalam sa inyo na bukod sa agripuhunan na project, nagpapatupad po ang iba't ibang programa ang ng pamahalaan na maaari ninyong malapitan upang matugunan ang pangangailangan ninyo sa kapital. Kabilang po rito, ang pagsasagawa natin ng Rice Competitive Enhancement Fund. Yan, sa programa po ito, nung nakaraang taon, mahigit 17,700 magsasaka at 331 kooperatiba ang nakinabang sa mahigit sa 3 bilyong piso na ipahiram ng pamahalaan sa ating mga magsasaka. Meron din po tayo credit program sa pangunguna naman ng Agricultural Credit Policy Council. Sa katunayan, nung nakalipas na taon, halos 19,000 magsasaka at mangingisda at 112 negosyo ang nakahiram ng higit 1 bilyon at 700 milyong piso mula sa nasabing credit program. Kasama na po rito ang Agri-Negosyo Loan Program, Survival and Recovery Assistance Program at saka yung Young Agripreneurs Loan Program para sa ating mga kabataan na gustong pumasok sa pagsasaka. Nilalayon po namin maihatid sa inyo ang mga serbisyo makakatulong sa pagpapalakas ng inyong kabuhayan, pagpapabuti ng inyong kapakanan at pagsusulong ng inyong kaunlaran. Isa pong karangalan na kayo'y mapaglingkuran. Hindi ko po itinuturing na isa lamang itong tungkulin. Sa halip, para sa akin, isa pong pribilehyo na maging susi upang maitupad ninyo ang inyong mga adhikain. Sa bagong Pilipinas na ating itinataguyod, sinisuguro po natin na walang maiiwanan, walang mapapabayaan. Mabibigyan po ang bawat isa sa inyo ng pagkakataong maatim ang mas matiwasay at mas maginhawang buhay. Sa inyo pong pagtanggap sa mga tulong na ito, umaasa po ako na mas lililangin ninyo ang inyong mga kakayahan at magiging bukas kayo sa mga makabagong teknolohiya at pananaw sa agrikultura. Sama-sama po natin tahakin ang landas ng pagbabago. Itatag natin ang isang mas progresibo, mas maunlad, mas matatag na bagong Pilipinas. Isang bayang may dangal at katarungan kung saan ang bawat sakripisyo ng magsasaka ay may katumbas na ginhawa at pag-asa. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming Ngayon na Presidente, mga kababayan, sige lang ang trabaho. Ngayon, punta tayo sa press briefing, mga kababayan ni Yusek Castro. Tungkol ito, mga kababayan, doon sa pagbeto ng ating Pangulo sa citizenship ng isang Chinese. Yan yung sangkot sa pugo. Narito po tayo para sa isang halagang anunsyo. Kinukumpirma po na binito po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang House Bill number 8839 na kilala bilang an act granting Philippine citizenship to Lee Duan Wang. Sa kanyang veto message ay sinabi ng Pangulo, and I quote, "I am unable to blindly ignore the alarming and revealing warnings raised by our relevant national agencies that find the subject grantee's character and influence to be full of ominous and dire consequences, if not of a clear and present danger." End quote. Ayon sa Pangulo, ang ipagsawalang ang babalang ito ay tila pagsuway sa ating tungkulin
sa sambayanang Pilipino. Ang Filipino citizenship ay isang pribilehiyo at hindi ipinamimigay ng basta-basta. Hindi din ito dapat gawing kasangkapan upang pagbigyan ang pagsulong ng mga kaduda-dudang interes. Sinabi rin ng Pangulo na kapag tayo ay nagbigay ng Filipino citizenship, higit pa sa mga legal na karapatan ang ating ibinibigay. Binubuksan natin ang buong karangalan ng ating kasaysayan, ang ating lahi at ang ating pamana. Kaya dapat ang tatanggap nito ay sumasailalim din sa mga adhikain ng ating bayan. Handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. First question, Tuesday New, DZBB. Hi ma'am, I was about to ask kung ano po yung basis sana ni Presidente for vetoing that legislative naturalization. Pero since nabanggit na po ninyo, I understand yung sinusulong nilang legislation for that, ma'am, ay supported by majority of the senators. So is there any message of the President to the senators na nagbabak dito sa legislation na ito? Una-una po na isipaalam ng Pangulo na kung may mga kaduda-duda, interes, at hindi naman po bingi ang ating Pangulo para dinggin at pakinggan kung ano yung kanyang mga nakukuhang mga data or facts about supposed to be grantee. So kung nagkaroon man ng desisyon ang Kongreso na patawan or bigyan ng Philippine citizenship, itong si Lee Duan Wang, hindi po kumbinsido ang Pangulo. At yun lamang po, hindi natin ipamimigay ang Philippine citizenship kung may mga kaduda-dudang interest, yung tinatawag na grantee. Next question. Yan mga kababayan, yung mga nag-endorse ng Filipino citizenship kay Lee Duan Wang. Si Francis Tolentino yung sponsor. Mga pabor, si Bato, si JB Ercito, si Bongo, Robin Padilla, si Joel Villanueva, pati pala si Chis Escudero. Ito yung kumpleto. Ang no lang si Risa Ontiveros. House Senator, sabi ng report ng Impact Leadership, January 29. House Senators voted on the bill granting Philippine citizenship to Lee Duan Wang, a Chinese national with alleged pogo ties. Para makilala po ninyo kung sino-sino yung mga senador. Nagno lang po si Risa, Nancy Binay, Pia Cayetano, Bato, JB Ercito, Chis Escudero, Jingo Estrada, Win Gatchalian, Bongo, Loren Ligarda, Aimee Marcos, Robin Hood Padilla, Coco Pimentel, Bong Revilla, Francis Tolentino, Rafi Tulfo, Joel Villanueva, Cynthia Villar, Mark Villar, and Mig Subiri. Binito ngayon mga kababayan ng ating Pangulo kasi kaduda-duda. Balikan natin si Jose Castro. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am. Ma'am, there had been speculations about the President's health lately. Kamusta na po ang Pangulo? Kung makikita niyo po, yan naman po ay talagang pinapakalat. Siguro para palabasin na ang Pangulo ay hindi maganda ang kalusugan, not in good health. Mapapansin niyo po, siguro po kahit po yung mga media, halos araw-araw naman po ay nakikita ninyo ang Pangulo sa kanyang mga activities at sa kanyang pagsama dito sa alyansa. Maliban dyan ay mayroon pa rin po siya mga meeting, kasama po kami. Nasa Sarangani pa lang. Sa aking perspektibo, dahil nakakasama tayo mismo ng Pangulo, maganda po ang kalusugan ng ating Pangulo. Dahil kung hindi po maganda ang kalusugan ng ating Pangulo, malamang ay hindi na po siya nakakaganap ng kanyang mga tungkulin sa araw-araw. At ang aking pakiusap lamang po sa mga fake news peddlers, wag niyo pong gawan ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi po yan maganda para sa ating bansa. Dapat po ipagdasal pa po natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin. At iwasan po nila na magbigay ng speculation kahit hindi po doktor ay nagpapakadoktor sa social media. Maricel Halili, TV5. Good morning, Yusek. Ma'am, may we have your reaction about the statement of Hanilet Avancenia congratulating the current administration for the situation of kidnapping and killings in the country? There was, I think, a sarcasm in her tone. Nakakalungkot. Dahil muli, mababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ginagawa na katatawanan,
ang isang ganitong klaseng sitwasyon. Kaya kay Ms. Hanilet Abenzaña, huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Huwag niyong gawing issue ito at gawin niyong katatawanan ang gobyerno. Hindi natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Ms. Hanilet. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Hindi ba dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo upang ang bansa natin ay umangat? Hindi lamang para sa taong bayan at para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas at ang mga Filipino ay nagkakaisa. Huwag silang gumawa ng gulo dahil hindi po yan maganda. Huwag nilang simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong mga klaseng remarks o pananalita. Ang Pangulo po at ang administrasyon ay kinukundina ang bawat krimen na nangyayari sa bansa. Sa katunayan nga po, nagpatalaga na po ang Pangulo, nagkaroon na po ang PNP ng Special Investigation Task Force para mag-focus po sa kaso na ito ni Mr. Anson Ke. At itong si Police General Elmer Ragay, a former director of the Anti-Kidnapping Group, ay na-relieve na po dahil hindi po nasisiyahan sa pagkakataong ito sa kanyang performance. Kaya po ang itinalaga ay si Police Colonel David Poclay na dati pong Criminal Investigation and Detection Group. Kasama po siya dyan dati. So, makakaasa po ang taong bayan at ang buong sambayanan na hindi po tutulugan ng gobyerno ang mga ganitong klaseng sitwasyon. Pananatilihin po natin na magkakaroon ng hustisya. Bibigyan natin ng hustisya ang dapat nabigyan ng hustisya at hindi po natin hahayaan na mangyaring muli ang naganap sa mga naging biktima ng EJK. Kaya muli pinapanawagan po natin kay Ms. Hanilet Abenzaña, huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klaseng pananalita. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK. Dahil po buhay po ang pinag-uusapan dito. At dito na po nagtatapos ang ating briefing sa araw nito. Maraming salamat po para sa bagong Pilipinas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.